So dad, may isang sikat na Singapore actor na nagreklamo kay Tulfo dahil naperahan daw siya ng isang babae na nakilala niya sa isang dating site dito sa Pilipinas. I met her on the dating site. So how much money? In total, 1.5 million. Kasi nung nakilala niya tong Pinay sa online dating site, sinabi sa kanya na gustong-gusto daw siya. When a young lady say, I like you, I blah 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 blah, stupid, no? So Kaya siya ay nabihag agad dito sa Pilipinang ito at dahil doon pinag-invest siya ng pinag-invest ng Pilipinang ito hanggang umabot na ng 1.5 million pesos halos ang na-invest niya. Pero hindi pa niya nakikita ang babaeng ito sa personal. Did you see her in person or on... no, I had a video chat with her. Hanggang video call lang. Ngayon naman, hindi lang ganito yung mga pangyayari na nangyari sa Singapore actor, no? Meron din isang babae sa BGC na marami palang boyfriends na pinag-invest din niya ng milyon-milyong piso na pinahuli nila. Nakamatch daw nila sa isang dating app. Malambing na usapan daw sa una. I was at a vulnerable place. She actually helped me feel better for a bit. Kasi binihag sila, pinasarap yung pakiramdam nila. Nung hininga naman niya ng mga pang-invest daw sa negosyo niya, maraming milyon din siya nakuha sa mga lalaking mga naging boyfriends niya. Kaya bago siya pinahuli, ano? Ngayon naman, nagbabala ang PNP sa mga posibleng love scam ngayon. So dad, ano yung mga lessons to learn dito? Well, kasi kung titingnan natin, no, hindi lang naman ito nangyayari sa mga lalaki, no, kahit sa mga babae rin. No. Nung kapanahunan namin, nauso rin yung mga dance instructor na may mga DI na tinatawag natin. Ano? So, yung mga matatandang babae na papaturo ng magsumayaw sa kanila, mga tango, mga cha-cha, kung ano man, dahil nga parang exercise nila, lagi rin silang napag-i-invest o nahihinga ng pera. No? Kaya minsan may mga nangyaring nagkagulungan, yung mga husband ng mga matatandang babae ang nag-file din ng reklamo, ano, sa mga dance instructor. Nangyayari ito kahit na saan, no, dito at sa ibang bansa. Kasi nga hindi natin maiwasan sa mga tao, lalo na kung medyo lonely sila o medyo sometimes wala silang kasama sa buhay. Katulad itong nangyari sa Singapore actor nito, nakita natin na medyo may edad na siya, tapos yung babae naman yata gumamit ng bang photo na napakaganda ng picture at nabighani siya doon sa big picture. No? So, lessons to learn. Number one, if you're lonely and you're looking for a companion, which is just but normal, no, for anybody na lalo na kung wala silang kapartner, go to the right places. Ibig sabihin yan, huwag kayong makipagkilala sa mga online dating sites lamang. Dapat kilalanin nyo yung mga gusto nyo makapartner o gusto nyo ligawan o gusto nyo maging relasyon. Dapat ang gawin natin, sumama tayo sa mga tamang organisasyon, sa mga tamang samahan. No? Like ano yan, yung mga NGOs, yung mga non-government organization. No? Doon kayo maging active. No? So find your match at the right place. Kasi if you meet the person at the wrong place, negative yun, no? O medyo unfavorable sa iyo. So meet them at the right places. So napakarami naman, no? Mga organization, religious organizations, na mga samahan ng mga singles for Christ. Marami yan, no? Na pwede kayong sumali doon para sa ganun, marami kayong ma-meet na tao. No? Pangalawa, bukod doon, siyempre, go to the right places. No? Tumulong kayo sa mga charitable organizations at maging active kayo sa mga ibang civic organizations para sa ganun lumawak yung inyong sphere of friends na pwede mag-recommend sa inyo, magpakilala sa inyo ng tamang tao at makilala nyo. And then, siyempre, pangatlo, kinakailangan kilalanin nyo muna yung gusto nyo ligawan o partner. Do your due diligence, mag-research kayo para sa ganun malaman nyo yung background ng tao. Kasi mahirap na, lalo na kung kayo ay may edad na, whether you're a man or a woman, at kayo ay siyempre limited ng income capacity nyo, kahit na meron kayong kayamanan, baka maubos pa yan, kawawa naman kayo, wala na kayong magagamit. And it also applies to young men, no? Kasi nakita natin yung nangyari sa BGC na sinasabi mo, mga batang lalaki naman din na nabiktima, no? Parang pinag-invest sila sa negosyo. Sa akin kasi, kung babae man o lalaki, pag kayo ay nagkakaroon ng parang relasyon at nagpaparinig tungkol sa pera, medyo red flag na yan, no? Kasi nga, ang relasyon dapat, hindi yan pinag-uusapan yung pera, pinag-uusapan din yung inyong companionship. Pero kung may pera na sinasabi at nagpaparinig na, medyo alam mo na medyo red flag na yun. Ngayon, hindi naman natin sinasabi na lahat ganon. May mga pagkakataon na may totoong pangailangan o totoong pupuntahan. So, ganun lang. Mga red flags lang yun. Tsaka, yung isang nakikita ko, no, sa isang relasyon, mas maganda kung hindi kayo nag-i-invest together or wala kayong negosyo together, hindi ba dad? Kasi mas maganda nga kung yung relasyon nyo is just purely based on relationship. Kasi kung meron kayong negosyo or you work together, kung ano man yung problema ng negosyo yun, magiging problema din ng relasyon na yun, di ba dad? Kadalasan, ganun. Ano? Kaya nga, nakikita naman natin, no, sa mga mag-asawang magkasama sa isang negosyo o nag-i-invest together, o kadalasan, yung relationship nagkakaroon ng konting friction na tinatawag natin. No? Kasi nga, siyempre, sa isang negosyo, sa isang investment o sa isang parehong pinagkukunan ng hanap buhay o direksyon, kadalasan yan mayroong mga pagtatalo yan. Kaya minsan dinadala yan hanggang sa bahay. No? Kaya nga, ang suggestion yan hanggat maaari, separate directions ang career. No? Hanggat maaari. No? Pero nakikita naman natin na mayroon yung mga mag-asawa na magkasama sa negosyo at nagtatagumpay din sila. Pero yun rare yun. It's more of a rare situation rather than the general rule. The general rule is, pag magkasama kayo sa negosyo o sa isang investment,
kadalasan yan yung inyong relationship na apektuhan kasi instead na pareho kayong relax na, may romantic relationship kayo, nagiging purely discussions of objective issues yan, which kadalasan maraming pagtatalo na nangyayari. Kaya ang pinaka-general rule is better kung separate yung inyong hanap buhay para hindi kayo nagkakaroon ng friction sa relationship ninyo. So, yun yung mga lessons learned natin for today. Ako nga pala si Engineer Morgan Sayang, yung coach ng bayan. Ako naman po si Michael Sain, yung dad ng bayan.